Isang oras na ang nakalipas. Patuloy ang pagtago, pag-iwas at pagtakbo ni Mark mula sa mga bayolenteng sibilyan. Hindi niya alam kung nasa ang lugar na siya dahil walang signal ang cellphone niya. Napadpad siya sa isang street kung saan walang gulo, ngunit mistulang ghost town sa katahimikan. May ilang mga putok ng baril siyang naririnig at dahil nga malayo, hindi na niya binigyang pansin yon at mas pinili niya na magpahinga muna. Napasandal siya sa pader, pawis na pawis at tumahangos. Ano ba talaga ang nangyayari? Bulong niya sa sarili. Napahawak siya sa kanyang ulo, nakatingin sa lupa at sinusubukang ikalma ang sarili. Iniisip ni Mark kung ayos lang bang pamilya niya. Paano kung ang mga bayolenteng sibilyan ay makarating sa lugar nila? Ang Bulacan ay ang pinakamalapit na probinsya sa Maynila. Kaya naman kung hindi makokontain o masusugpo ang krisis na ito, posibleng lumaganap sa buong Luzon o buong Pilipinas ang mga nangyayaring kaguluhan. Habang unti-unting bumabalik ang lakas niya mula sa matagal na pag-iwas at pagtakbo, may narinig siyang putok ng baril sa di kalayuan mula sa malaking pader na kanyang sinasandalan. Agad naman siyang tumayo at sumilip para malaman niya kung sino ang nagpaputok ng baril. Isang nakauniforme na pulis ang papunta sa kanyang direksyon habang hinahabol ng 5 bayolenteng sibilyan. Isa rito ay may hawak na kutsilyo, ngunit iwinawas-iwas lang sa hangin habang hinahabol ang pulis. May mga sasakyan na nakaparada sa bawat gilid, kaya naman nagpaikot-ikot ang pulis upang mapabagal ang momentum ng mga bayolenteng sibilyan. 1, 2 at 3 ang napatay niya, pero naubusan ng bala ang kanyang baril. Kaya naman itinapon niya ito at muling nagpaikot-ikot ang pulis sa paligid ng mga sasakyan. Samantala, hindi makagalaw si Mark mula sa pwesto niya kung saan siya sumisilip. Halong takot at gigil ang nararamdaman niya habang pinapanood ang patakbo-takbong pulis. Maya-maya pa ay na-outbalance at natumba ito hanggang sa nalapitan ng 2 natitirang bayolenteng sibilyan at inatake ng mga kalmot at hambalos. Habang nakikipagbuno ay nasipa niya ang isa at tumalsik ito, ngunit hindi niya naiwasan na makagat ng isa pang bayolenteng sibilyan ang kanyang kanang braso. Sa galit at sakit na naramdaman niya ay nahawakan ng isang kamay niya ang ulo nito at iniuntog ng paulit-ulit sa malapit na pader. Habang gumaganti siya ay nakagat naman siya sa batok ng kanina ay sinipa niya na bayolenteng sibilyan. Wala na siyang nagawa kundi ang masiko ito hanggang maiuntog din niya sa pader na agad naman ikinamatay ng bayolenteng sibilyan. Napaupo sa concrete ground ang pulis at pagod na pagod. 5 bayolenteng sibilyan ang kanya nakitil, pero sobra ang natamo niya mga sugat sa braso at batok. Samantala, nanlaki ang mga mata ni Mark habang patagong nakasilip sa ginawang paglaban ng pulis na iyon, at ngayon ay unti-unti nang nangihina. Pero nagawa pa din tumayo at muling tumakbo sa kabilang direksyon. Konsensya at awa ang naramdaman ni Mark habang nagtatago sa isang gilid ng kalye kung saan niya nasaksihan ang mga pangyayari. Siya ay magaling sa combat at street fight, ngunit hindi niya ito nagamit man lang para makatulong sa nangangailangan. Naisip niya na kung hanggang dito na lang ba siya? Paano kung siya naman ang nasa ganoong sitwasyon na mas malala pa kumpara sa naranasan niya sa kanyang naengkwentro
sa area ng PITX. Ilang beses siyang huminga ng malalim upang mapakalma ang sarili. Ilang sandali pa ay nagdesisyon na siya na magpatuloy upang makalabas ng Manila at makauwi sa Bulacan sa lalong madaling panahon. Dahan-dahan niyang nilapitan ang mga bayolenteng sibilyan na nakahandusay sa kalye na nakitil ng pulis kanina. Dahil mas malakas na ang pakiramdam niya, luminga-linga siya at nang makitang walang banta sa paligid, ay nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Sa patuloy niyang pagtatago at paglalakad, ay nadadaanan niya ang ilang mga wala ng buhay na sibilyan. Kakilakilabot ang mga nadaanan niya, pero kailangan niya magpatuloy at nagbabaka sakaling may tulong na naghihintay sa kanya. Ilang sandali pa ay tumunog ang cellphone niya at agad naman niya itong kinuha sa bulsa. Gumaan ang pakiramdam niya nang mabasa ang pangalan ng kapatid na nasa Bulacan. Humanap siya ng matataguan upang sagutin ang tawag ng kapatid. Hello, Kuya Mark. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Malala na raw nangyayari dyan sa Maynila. Alin ng kapatid ni Mark. Chris, salamat sa Diyos at nagkasignal kahit papano. Ayos lang ba kayo dyan? Kamusta si nanay? Di ko alam paano ipapaliwanag, pero nasaksiyan ko ang sinabi sa balita. Ang malas pa, nandito pa lang ako along na yung Filipino Golf Course. Kailangan ko nang makauwi dyan sa lalong madaling panahon. Halos pabulong at kabadong sagot ni Mark. Nako, Kuya. Ano? Ayos. Napakalayo mo pa pala. Wala ka bang mahinga ng tulong dyan o kasama mo lang? Bueno, ayos lang kami ni nanay dito. Pag-aalala ng sagot ng kapatid ni Mark. Wala. Marami ng patay na tao ang nakita ko habang tumatakbo ako kanina. Di ko alam. Puro tanong na walang sagot ang mga nangyayari ngayon. Ani ni Mark habang kinakalma ang sarili. Kuya, may nasaga pa akong impormasyon galing sa Malacanang. May CCTV footage na nailabas at nakitang 2 tao na nangisay sa loob ng isitan. Pero nang balikan ng oras bago mangyari ang pangingisay ng 2 tao, zinom nila at nakitang may pasimpleng nag-inject ng kung ano man. Dagdag pa nila, kapag nakagat daw sa laman ng tao ay magiging violente daw ito. Parang zombie sa mga pelikula, pero kakaiba yung behavior nila. Imbalance ang pagkilos nila, pero may intensyon kumitil ang buhay. Pagpapaliwanag ng kapatid ni Mark. Ha? Ibig sabihin, dahil sa gago na inject na yun, nagsimula ang lahat ng kamalasan sa Maynila? Face it. Chris, makinig ka. Huwag mong pababayaan si nanay, ha? Sabihin mo na makakauwi ako ng buhay dyan. Ihanda mo ang baril mo just in case. Bulacan ang pinakamalapit na probinsya sa Maynila. Kaya pag may nakalusot ng violenteng sibilyan, makakapahamak pa sila ng marami. May determinasyong sagot ni Mark. Sige kuya, ang klan ng buong barangay ay nakahanda na. Pati yung mga nasa bahay naka-alarma na rin, just in case na magka-problema. Mag-ingat ka kuya, naniniwala naman ako na makakauwi ka dito sa atin. Magaling na martial artist ka kuya, kayang-kaya mo yan. Masiglang sagot ng kapatid upang mapalakas ang loob ni Mark. Nagpatuloy na siya sa paglalakad na may pag-iingat dahil anumang oras ay maaaring may makasalubong siya na bayolenteng sibilyan. Sa di kalayuan ay may naririnig siyang sunod-sunod na putok ng baril, ngunit nagdadalawang isip siya kung kailangan niya bang sundan ang tunog. Ilang saglit pa ay nagdesisyon siya na puntahan ang nagaganap na putukan. Nagbabaka sakaling iyon ay galing nga sa mga otoridad na lumalaban upang magsugpo ang mga karahasang nangyayari ngayong araw. Nang mapadpad siya sa highway ay tumambad sa kanya ang 10 sundalo na nakasakay sa malaking military truck at binabaril ang mga paparating na bayolenteng sibilyan mula sa iba't ibang direksyon. Magaling ang formation nila habang naglilibot at bumabaril sa area na malapit sa pwesto ni Mark. Naisip niya na magtago muna
dahil kung lumabas siya at humingi ng tulong ay baka barilin din siya nito o mapagkamalan na isang bayolenteng sibilyan. Huminga siya ng malalim at napasandal sa isang trash can upang mag-isip ng mabilis kung paano at kung saan siya magpapalipas ng gabi. Nagdidilim na ang kalangitan at isa lang ang ibig sabihin, mas delikado kung mananatili siya sa kalye pagsapit ng dilim. Nang papatayo na siya ay may narinig siyang mga ungol na parang galit sa kaliwang direksyon ng iskinita kung saan siya nagtatago. Nanlamig ang pakiramdam niya nang makita na papunta sa direksyon niya ang hindi lang isa, hindi dalawa o tatlo, kundi 7 bayolenteng sibilyan na naglalakad na hindi maayos. Parang may cerebral palsy at namumula ang mga mata nito na nanlilisik. Agad namang humanap ng daan si Mark upang makatakbo at nang makaalis na siya sa iskinita malapit sa highway ay may nasalubong siyang 2 pang bayolenteng sibilyan. Napatulala siya habang ang 2 bayolenteng sibilyan ay nagsisigaw ng malakas at walang ano-ano ay tumakbo papunta sa kanya na may intensyong kitinin ang buhay niya. Malas! Malas! Bulong ni Mark sa sarili habang tumatakbo palayo sa mga humahabol na hindi 2, kundi 9 na bayolenteng sibilyan na. Hindi niya alam kung saang lugar na siya ngayon. Maraming nakahandusay na bangkay at iba't ibang biktima ng karahasang naganap ngayong araw na nagpahina ng loob ni Mark. Sa taranta niya ay nagkamali siya ng pagtakbo, dala ng kapaguran na agad niyang ikinatumba. Ganoon nga, papalapit na sa kanya ang mga bayolenteng sibilyan na parang gutom na hayop. Nakatayo at nakatakbong muli si Mark, ngunit natatakpan ng dugo ang kanyang kanang mata mula sa pagkakatumba niya, kaya napabagal siya sa pagkilos. Sa isang parking lot napadpad si Mark. Malawak ito, ngunit dead end ang kabilang dulo. Patuloy siyang hinahabol ng mga bayolenteng sibilyan, ngunit ginamit niya ang dami ng sasakyan at nagpaikot-ikot siya sa mga ito hanggang sa makarating sa bubong ng isang high-ace van. Ngayon, napaliligiran na siya ng 9 na bayolenteng sibilyan na pilit siyang inaabot. Pinagmamasdan niya ang mga ito habang hinihingal. Hindi niya alam kung saan pa siya makakatakas o makakatakbo. Napaupo siya habang nasa bubong at napapikit. Hanggang dito na lang ba ako? Pagod na ako. Patawad, Chris. Nanay, kung hindi ako umabot. Bulong ni Mark sa sarili habang ang mga bayolenteng sibilyan ay nagngangalit at pilit siyang inaabot. Tanging pagsigaw ng mga bayolenteng sibilyan na nakikipag-away sa kung sino man ang naririnig ni Mark. Maya-maya pa ay may nagsalita na lalaking parang may edad na. Ayos na! Bumaba ka na dyan! Di ako kaaway! Maayos na pagbigkas ng kung sino mang lalaki na pumukaw sa kanyang atensyon. Pagdungaw ni Mark mula sa bubong ng high-ace van ay isang middle-aged na lalaki at babae ang nakita niya. May hawak na M40 na baril ang lalaki at baseball bat naman ang babae. Agad siyang inimbitahan na bumaba at naniguradong sila ay kaibigan. Bumaba naman si Mark at tinignan ang mga wala ng buhay na 9 na bayolenteng sibilyan. Ilang sandali pa ay nilingon niya ang lalaki at babae na nagligtas sa kanya at ngumiti. Maraming salamat, ma'am, sir. Akala ko katapusan ko na dahil ilang oras na akong tumatakbo at inahabol ng mga bayolenteng sibilyan na yan. Pasasalamat ni Mark. O siya, ayos lang yun. Nakita ka namin na natumba kanina at inahabol. Di ko agad naisip na tulungan ka, pero nung nakita kong determinasyon mo na takasan sila, di na ako nagtatubiling i-rescue ka, iho. Bueno, ako nga pala si Jun, isang pulis Pasay. At siya nga pala ang asawa ko, si Emma.
Nakangiting sagot ng lalaki habang nagpapakilala. Muli, nabuhayan ng pag-asa si Mark sa kabila naman nangyari sa loob halos 5 oras niyang pagtakas sa paghabol ng mga bayolenteng sibilyan. Ilang sandali pa ay nagdesisyon ang tatlo na humanap ng mapagpapahingan ngayong gabi dahil hindi naligtas ang mga lugar kapag nagdilim na. Nang sumapit na ang gabi ay biglang nabalot ng katahimikan ang kalye na nilalakaran nila Mark, June at Emma. Nakataas ang kanilang pakiramdam habang naghahanap ng ligtas na lugar. May ilang mga nakahandusay na bangkay sa paligid at ang ilan dito ay hindi maganda ang pagkamatay. Habang naglalakad sila ay pumapatak na ang ulan at tumidilim na ang paligid. Hindi naligtas ang kapaligiran at anumang sandali ay maaari silang atakehin ng mga bayolenteng sibilyan. Punong-puno ng kwestiyon na wala pang kasagutan ang nasa isipan ni Mark. Ngunit isa lang ang dapat niyang gawin. Yun ay ang mabuhay. Kahit hindi niya alam ang mga pagsubok na naghihintay sa kanya sa dako pa roon. Maraming salamat po sa aking mga giliw na tagapakinig. Kung gusto nyo ng mga ganitong kwento na magpapalaro sa ating isipan, please like and subscribe. Maraming salamat po.